Maxine's POV. At paano naging hidden forest ito? Dagdag pa ni Ivan na tila naguguluhan dahil sa ibang-iba namang mga lugar na sinasabi ko sa kanila kanina. Ito na ba yung paborito mong lugar, Maxine? Sigurado ka ba? Tila nagdadalawang isip si Pancho na sabihin to sa akin. Napakamot ako sa aking ulo dahil sa kanilang pagkalito at pagtataka. Alam ko nagtataka kayo sa ngayon. Sumunod lang kayo sa akin at makikita nyo rin ang hinahanap ninyo. Wika ko sa kanilang dalawa at sabay napatas ang dalawang kilay. Nagsimula ako lumakad papasok ng gubat habang nakasunod naman sila sa akin. Sa unang pagkakita mo ng gubat, talagang magtataka ka nga dahil sa masilimot ang lugar na ito. Bukod pa ron madilim at parang nakakatakot ang lugar. Inang minuto lang paglalakad namin, nakarating na kami sa hidden forest na siyang tinutukoy ko. So, ito na talaga ang hidden forest. Sabay buntong hininga ko. Makikita mong lawak ng ilog, mga magagandang tanawin, malalaking puno at sari-saring tulog ng ibon at agos ng ilog. Kasama pa rin ang 3 kubo na nakatayo malapit sa ilog na siyang kay ganda ng pagkakagawa. Na makita ni na Pancho ang hidden forest, talagang nagulat sila't namangha sa pagkaganda ng lugar na ito. Tila malaparaiso dahil sa napakamaliwalas at sobrang ganda ng ambience dito. Ang ganda naman dito, wika ni Pancho habang abala sa pagtanaw sa kapaligiran ng hidden forest. Totoong hidden forest nga, parang gusto ko na rito tumira, ani Ivan. Habang namamanga sa pagtanaw sa malawak at napakalinaw na ilog. Ito na yung sinasabi kong paborito kong pasyalan. Maganda ba? Sabi ko pa. Napakaganda, Maxine. Paano mo naman nalaman ang lugar na to? Tanong pa ni Ansel sa akin. Mahabang kwento kung bakit, basta memorable place na para sa akin. Maikling sagot ko sabay ngumiti ng konti. Naku, may kubo ron. Pumunta tayo rin na makapagpahinga naman tayo. Pumunta agad sa mga kubo sina Marlon, Ivan, Ansel at Joshua, samantalang nagpaiwan naman si Pancho sa aking tabi. Palagi ka palang pumupunta rito? Wika ni Pancho sabay napahawak sa kanyang magkabilang bulsa. Oo. Sa katunayan palagi akong pumupunta rito tuwing umuwi ako rito na Laguna. Saad ko habang tinignan ng pag-agos ng tubig sa ilog. Kay ganda nga ng lugar na to. Alam mo kanina nagtaka ako bigla. Nang nasa labas pa tayo, di pa tayo nakakapasok dito. Kala ko ngayon na talagang hidden forest eh. Ani Pancho sabay halakhak sa pagtawa. Napatingin ako sa kanya dahil sa paghalakhak niya. Advance kasi tayo. Actually, pinangalanan tong hidden forest dahil nga nakatagong lugar na to. Kung nandun ka lang kasi sa labas, malapit sa kalsada, hindi mo talaga makikita at matatanaw ang ganda sa loob nito. Bukod doon, iilan lang nakakalam sa lugar na to kaya binansagan nila tong hidden forest. Paano mo naman pala nalaman ang lugar na to? Tanong ni Pancho. Sa isang matalik kong kaibigan since childhood. Ani ko pa sabay ngiti. Kaya pala pagdating natin dito, walang ibang katao-tao. Tayo-tayo lang nandirito. Sabi pa ni Pancho. Konti lang kasi nakakalam sa lugar na to. Teka lang, nasaan na pala yung matalik mong kaibigan? Wala na, nandun na siya sa malayo. Talaga? Oo naman, bakit? Wala, para kasi may tinatago ka na ayaw mong sabihin. Wika ni Pancho. Wala kaya? Anyway, pumunta naman tayo rin malapit sa ilog at doon natin ipagpatuloy itong pag-uusap natin kasi magandang tambayan doon. Wika pa ni Pancho sabay turo sa isang upuan malapit sa ilog. Habang nakaupo kaming dalawa ni Pancho malapit sa ilog. Oy, tingnan mo yung tropa mo para nagbabalak maligo. Habang nakikita ko nagsisihubada ng pangita sa damit ng mga kaibigan ni Pancho. Sa palagay ko nga, ani Pancho habang pinagmamasal ng kanyang mga kaibigan. Maya-maya lang may sumigaw galing sa kubo na pinagtambayan ng mga kaibigan ni Pancho. Maxine, pwede bang dito maligo? Agad naman ako napalingon sa lakas ng pagkasigaw. Oo naman, pwedeng-pwede. Pagkasabi ko pa lang, agad na nagsihubad ng mga tropa ni Pancho na mga suot nilang damit at saka pantalon. Tanging boxer na lang ang suot at pagkatapos sabay na nagsitalon sa ilog. Naghiyawan, sigawan at tawanan silang apat habang naliligo sa malamig na ilog. Makaloko talaga itong mga kaibigan ko. Saad ni Pancho habang napapatawa sa kakapanood sa kanilang pagliligo. Nakakaaliw silang tignan. Mga piloto din ba mga kaibigan mo? Actually, hindi. Iba't ibang trabaho namin. Ganun ba? So ikaw lang pala tong piloto? Napatingin sa malayo. Ilang saglit pa natagalan si Pancho sa kanyang pagsasalita dahil tila may malalim siyang iniisip. Matanong nga kita, Maxine. Boyfriend mo ba yung lalaking kasama mo ng isang araw sa mall? Biglang tanong ni Pancho sa akin halatang seryosong pagkakasabi niya. Napatigil naman ako at dahan-dahan tumingin sa kanya. Si Randy, ba't mo naman natanong? Pag-aalangan kong sabi sa kanya. Wala. Siguro nga boyfriend mo yon.
Maikling sabi ni Pancho sabay tingin sa kaibigan niyang naliligo sa ilog. Napaisip ako habang pinagmamasdan siya. Hindi ko boyfriend si Randy, kaibigan ko lang siya. Sabihin na nating malapit na kaibigan. Sabi ko sabay ngumiti ng konti. Kaibigan nga lang ba? Ani Pancho na tila may pagtataka at pag-aalilangan sa kanyang isipan. Oo, sino man pala yung babaeng kasama mo ng araw din na nakita tayo pareho sa mall sa isang restaurant? Mahinang tanong ko sa kanya, tila nagdadalawang isip na. Itanong ang bagay na to sa kanya. Kaibigan ko lang din yon. Mabilis na sagot ni Pancho na tila nagdadalawang isip sa kanyang sagot. Kaibigan? Sabalit ang higpit nga kung makasabit yun sa braso mo, may kaibigan bang ganon? Pagtatakang sabi ko sabay pagtas ng boses habang palihim na nakaramdam ng konting selos. Napangiti si Pancho at napatingin sa akin. Ba't parang tumataas ang boses mo? Wala no? Sabay iwas sa kanya mga tingin sa akin. Totoo naman na. Di ko naman yun girlfriend at wala pa naman akong girlfriend. Wika ni Pancho tila pinindigan na wala talaga siyang girlfriend. Biglang sumagi sa aking isipan ang pangalang Karen na binanggit ng kaibigan niyang si Ansel sa restaurant. Kaya't napaisip ako. At sino naman si ba't mo naman sinasabi yan? Ani ko pa sabay taas ng kaliwang kilay. Wala lang. Gusto ko lang i-share sa'yo. Sa ilog habang nagkakatuwa ng mga kaibigan ni Pancho, tingnan niyo yung dalawa para nagkakamabutihan yata. Wika ni Marlon habang tumitingin sa animang dalawa ni Pancho na para nag-uusap. Oo nga. Naku, magpapadala na naman si Maxine sa karisma at pamabola ni Pancho. Sambit ni Ansel sabay tawa. Hoy, tumahimik ka nga dyan. Baka marinig ka pa dyan ni Maxine. Ani Joshua sabay binatukan si Ansel sa ulo. Ay sorry, maligo na nga lang tayo. Sabay kamot sa ulot nagtuloy sa pagliligo. Habang paganda ng paganda pag-uusap namin ni Pancho, siya rin ang pagsabay ng paglubog ng araw. Oy, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo. Masisilahin niyo pala ang paglubog ng araw dito. Talagang mamamangha kayo sa ganda. Sabi ko habang nakatayo kami malapit sa ilog. Ilang saglit pa ay nagsimula ng sunset at nasaksiyan ng lahat ang ganda ng paglubog ng araw. Unti-unti nga itong lumulubog at napagpasya na rin ng lahat na umuwi na habang may konting liwanag pa. Sa labas ng Hidden Forest kung saan naghahanda na kami sa aming pag-alis. So, uuwi na ba tayo? Palakas sa tanong ni Marlon sabay unat ng kanyang katawan. Oo, umuwi na tayo habang di pa lumalalim ang gabi. Sagot naman ni Ivan habang abala sa pagsusulat ng buhok niya. Sandali lang pala, Maxine. Saan ka nga ba nakatira? Biglang tanong ni Pancho, sabay nilapitan ako na siyang nakatayo malapit sa motorbike ko. Oo nga naman, Maxine. Kanina pa man lang tayo nag-usap pero hindi namin alam ang lugar mo o kung saan ka nakatira. Sambit pa ni Marlon sabay napangawi. Oo nga no, napansin ko rin yon. Nakatira ako sa Barangay Buenavista Street, San Jose. Kayo, saan ba kayo nakatira? For sure, isang lugar lang kayong 5. Ani ko sabay ngiti sa kanila. Di naman pala kalayuan sa lugar namin ang lugar mo, Maxine. Sambit ni Joshua ang nakaupo sa loob ng sasakyan katabi ng driver's seat. Bakit? Saan ba kayo nakatira? Alim Street, Iwayan Subdivision. Pareho kami ron nakatira. Sagot ni Pancho. Kalahating oras ang biyahe papunta sa inyo. Magkalapit lang tayo ng lugar. Pangiting sabi ni Ansel habang umiinom ng beer. Sabi ko nga naman malit lang tong Laguna para sa akin. Ani pa ni Pancho sabay ngumiti at kinindatan ako. Napangiti na ako, tina nagsalita pa. Sa hindi inaakala magkakalapit lang palang lugar namin ni Pancho sa Laguna. Talagang ang pilit kaming pinaglalapit ng tadhana kahit na hindi naman namin to inaasahan o ginusto na mangyari. So paano? Alis na tayo at nang makauwi na tayo. Ganon din at makapagpahinga na. Saad pa ni Ivan sa lahat habang tinitingnan ng oras sa kanyang cellphone. Mabuti pa nga dahil unti-unti nang tumidilim ang paligid. Ani ko pa sabay dukot ng susi sa aking bulsa. Mag-ingat ka sa pagdodrive, Maxine. Gabi na at delikado pa. Wika ni Pancho na halatang may pag-alala sa tono ng pagsasalita. Ngumiti naman ako at pinaalalahanan din siya na mag-ingat sa kanyang pagmamaneho. Bigla naman naghiyawan ng mga kaibigan ni Pancho dahil tila kinikilig mula sa aming pagpapaalala sa isa't isa na mag-ingat. Kasama rin ang pambibirong pinagbabato nila kay Pancho. Mga loko-loko talaga sila. Napatawa na lang ng malakas at sabay napakamot sa ulo si Pancho dahil doon. Matapos yon, agad na rin kaming umalis at nagsimulang bumiyahe. Umalis kaming medyo maliwanag pa. Dahil malayo inabot ng halos sobra na 1 oras kami nakarating sa Barangay Buenavista kung saan ako nakatira. O paano, nandito na ako sa barangay namin. Mag-ingat na lamang kayo sa biyahe ha. Pauwi at baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Pamaalam na sabi ko sa kanila. Habang sinisilip ko sila sa bintana ng sasakyan.
Sige, medyo malapit lang naman. Mga 20 minutos pang biyahe. Wika ko sabay ayos ng suot kong helmet. Ihatid ka na lang namin sa bahay nyo para masiguradong ligtas ka. Gabi na't isa pa, babae ka pa naman. Si Pancho sabay paandar ng sasakyan. Agad akong tumanggi sa alok ni Pancho na ihatid ako sa bahay. Naku, hindi na, nakaabala pa ako. Umuwi na lang kahit babiyahe pa naman kayong kalahating oras. Ayos lang ako at saka kaya ka naman mag-isa. Malapit lang naman ang bahay namin eh, just don't worry about me. Sigurado ka ba, Maxine? Oo naman. Sige na, alis na kayo at medyo malayo pang biyahe ninyo. Paalam, Maxine. Sa muli nating pagkikita. Paalam, Maxine. Sa muli nating pagkikita. Sabay-kabay ni Marlon habang nakangiti. Paalam at salamat sa pagsama sa amin sa Hidden Forest, Maxine. Next time ulit. Ani pa ng isang kaibigan. Ni Pancho sabay-kaway sa akin. Paano, Maxine? Aalis na kami. Magkita na lang tayo ulit. Paalam at mag-ingat ka. Si Pancho habang nakangiti sa akin tila para may konting lungkot sa mata. Walang anuman. Sige, mag-ingat din kayo. Till next time. Pangiting sabi ko sabay kaway. At umalis na sila Pancho pa uwi. Ganon din ako at bumiyahe pa uwi sa bahay ko. Pagdating ng bahay, eksakto na abutan ko pang kumakain sina mom at dad sa mesa. Hi mom, hi dad. Good evening to the both of you. Oh, kamusta naman ang ride mo at ba't ginabi ka na yata sa pag-uwi? Pagtatakang tanong ni Mommy Ninette habang napatigil sa pagkain. Mabutit nakawi ka na ligtas, sambet ni Daddy Tony, sabay pahid ng tissue sa bibig. Pumunta pa kasi ako ng Hidden Forest, Mommy, at medyo natagalan ako kasi nintay ko yung pagsapit ng sunset. At Daddy, syempre makakawi ako ng ligtas dahil nag-ingat talaga ako. Paliwanag ko sabay lapag ng helmet sa bakanting upuan. Maganda ba ron? Punta naman tayo doon. Wika ni Mom. Sure Mom, pag di na kayo busy pareho ni Dad, kaya nga dapat lang mag-ingat. Sambit pa ni Dad sabay pagtaas ng kanyang kilay habang tinitingnan ako. Oh anyway sweetie, sumabay ka sa pagkain namin ng daddy mo, maiinit pa tong pagkain. Sabay abot ni Mommy ng pagkain sa akin. Susunod na lang po ako, wala pa akong ganang kumain kasi medyo pagod pa ako sa biyahe. Oh sige sweetie, mabuti pa nga siguro magpahinga ka na muna. Sige Mom, Dad, aakit na muna po ako sa kwarto ko. Maiwan ko na muna kayo. Eat well. Lumipas ang 3 araw, sumapit ang Kapaskuhan. Abala lahat sa paghahanda, gayon din kami ng Mom at Dad para sa celebration ng Pasko. Di man kompleto sapagkat ang ate ko doon magpapasko sa Canada kasama ng pamilya niya. Pero kahit sa video call lang kami nagkikita at nag-uusap, parang kasama na din namin ang ate ko ngayong araw ng Pasko. Merry Christmas, Mommy! Merry Christmas, Daddy! Sabay yakap sa isa't isa. Merry Christmas din, sweetie. We love you such. Merry Christmas, my darling. May bala ka bang mag-asawa? Biglang tanong ni Dad na halatang seryoso sa pagkakasabi. Napatigil ako at biglang napaisip. Daddy ha, di pa naman dumarating ang lalaking mapapangasawa ko. Siguro na traffic pa yun. Dinaan-daan ko sa pabirong usapan na naging tanong niya sa akin. Ang daddy mo talaga oh. Napatawa na lang din si Mom. O sige, pero baka pwedeng madaliin mo na. 25 ka na Maxine at medyo matanda na yan para sa isang babae. Bihirang makahanap ng lalaking mapapangasawa. Di basta-basta pinupurot yan kung saan-saan. Mahirap sa isang tulad mong wala man ng boyfriend kaya simulan mo na maghanap ng boyfriend habang maaga pa. Tugon ni Dad, tila parang gusto na ako magkaroon ng asawa. Sige po Dad, kapag ako'y may nakita at magkakaroon ng boyfriend, ikaw talagang una kong sasabihan. Ani ko pa sabay akbay sa Daddy habang pilit pinipigilan ang pagtawa ko. Eh paano naman ako? Huli na lang lagi sa balita? Sambet ni Mom sabay lapit sa amin dalawa ni Dad. Sige na nga, sabay ko kayong pagsasabihan, okay? At nagtawanan sila Mom and Dad. I love you so much, Mommy, Daddy. Sabay niyakap po sila na mahigpit. Pagsapit na Noche Buena, sinimulan ko nang ilabas sa regalong pinamili ko para sa kanila. Kahit papaano magawa ko silang pasayahin sa simpleng regalong handog ko sa kanila. Una kong tinawag ang pangalan ng mommy ko, sabay ng pagbitbit ng regalong binalot ko para sa kanya. Mommy, where are you? Nandito ako sa kusina, sweetie. Tada! For you, Mommy. My Christmas gift for you. Sabay abot ng regalo. Oh, what a lovely, sweetie. Thank you so much. You're welcome, Mommy. Oops, wag mo munang buksan. Dapat sabay kayo magbukas si Daddy ng regalo, okay? Wika ka kay Mom habang nakangiting pinagmamasan siya. Masaya sa kanyang natanggap na gift mula sa akin. That should be no problem. Ani Mom sabay ngiti at hinga ng malalim. I'll go ahead. See you in the living area. Umalis ako at tumungo sa labas ng bahay ko sa naroon si Dad. Daddy, where are you? I have something to give to you. Oh, there you are.
Agad kong nilapitan si Dad, hawak-hawak ang pasalubong ko for him. Hello, sweetie? Oh, what was that? A Christmas gift for my very handsome and hardworking father. Sabay abot sa regalo, talik sa noo niya. Oh, thank you so much, sweetie. I love you so much. Wika ni Daddy sabay abot ng regalong binigay ko na may tuwa at saya sa mukhang makikita. I love you so much, Daddy. Please, follow me. Yung regalo mo mamaya mo na buksan, ha? Saad ko pa kay Dad sabay hawak sa kanyang braso at sinamahan papuntang living area. Okay, Mom, Dad, pwede na pong buksan yung regalo ko para sa inyo. At sabay ngang binuksan ni Mom and Dad ang regalong binigay ko sa kanila. Oh my goodness! Alam na alam mo talagang mga hilig ko, anak. I really love this. Thanks for this makeup, sweetie. I love you. Wika ni Mom habang masayang nakatitig sa makeup set. You're welcome, Mommy. I love you too. Wow, a pair of shoes. Awesome. The color, I really love it. Alam mo talaga, anak, ang gusto namin ng mommy mo. Thank you so much, sweetie. I love you. Ani Dad na talagang nagusto ng regalo ko sa kanya. I love you too, Daddy. Oops, hindi pwedeng wala kami regalo ng mommy mo, Sario. Biglang sabi ni Dad na siyang kinagulat ko. Really, Dad? Parang exciting yan, ha? Honey, kunin mo regalo natin para sa kanya. Wika ni Dad kay Mom. I'll just wait for a while, honey, and I'll get it. Oh my God, I'm so excited. Oh, here, honey. Dahan-dahang inabot ni Mom isang malit na supot kay Dad. Pinasa ni Dad sa akin na supot na inabot ni Mom sa kanya. This is for you, sweetie. At pagbukas ko ng supot na bigay, laking gulat ko sa naging laman nito sa loob. Nagustuhan mo ba, anak? Daddy, Mommy, this is too much. Sabay laki na mata ko habang tinitigan silang dalawa. Isang kwintas ang regalo nila sa akin. Alam ko malaking halaga ito. Di ko naman hiniling to pero kusa itong binigay ng parents ko. Kahit naman lumo ako sa sobrang mahal na halaga ng kwintas na to, alam ko talagang mahal na mahal nila ako. Gayun din mahal na mahal ko rin sila higit pa sa aking buhay. No, sweetie. Walang halaga kung magkanong halaga ng kwintas na yan. Ang mahalaga sa amin ng mommy mo makita kang masaya at maligaya. Wika pa ni Dad sabay hawak sa aking balikat. Masaya naman ako kahit wala kayong may bigay na mamahaling bagay for me. Kayo lang sapat na for me at masayang-masaya na ako makasama ko kayong dalawa ni Mommy. Ani ko pa habang emosyonal na nagsasalita. Don't mind it, anak. Binili talaga namin yan ng daddy mo para sa'yo kaya tanggapin mo. Sambit ni Mommy sabay hawak sa aking kamay. Suot na nga natin yan sa leeg mo, anak. For sure bagay na bagay sa'yo. Sinukat ni Daddy ang kwintas sa leeg ko. Napakaganda, bagay na bagay sa'yo. Mahinahang pagsabi ni Mom habang nakangiting pinagmamasan ako. You look so beautiful, my sweetie. Wika na Dad sabay hinga ng malalim. No words can explain how much I love you, Mom and Dad. I am so lucky and thankful to have you in my life and of course, to the Lord na kayo naging magulang ko. Sabay yakap ko silang dalawa. Natapos na kaming magbigay ng kani-kanyang regalo na magsimula na rin kaming kumain ng handa namin for Noche Buena. Sa kwarto habang nanood ako ng movie sa YouTube, may biglang nagchat sa akin sa Messenger sa pangalang hindi ko kilala. O sino kaya to nagchat? Sabay bukas sa message. Hello Maxine, it's me Pancho. I would like to greet a happy Merry Christmas to you and to your family as well. Sana masayang pagdiriwang nyo ng Pasko. Napatas ang kilay ko at biglang napangiti na mabasa ang message niya sa akin. O ikaw pala to Pancho. Merry Christmas din sa inyo and God bless you. Reply ko naman sa kanya with happy and heart emoji.